Jesus Christ resurrected from the dead is to understand as the heartbeat of God that God wants every soul of men to be evangelized. And after they were evangelized, what? They were to become disciples of Christ. Dapat maging disipulo sila ni Kristo. Alam nyo, kapag meron kayong siniran, at hindi natin nagawang magpatuloy sa Panginoon, pinabayaan nyo ang tawag doon, spiritual abortion. Kung merong physical abortion, there is also what we call spiritual abortion. Bakit? Matapos mong dalhin siya sa kapanganak muli, tapos iiwanan mo na lang, matapos siya maipanganak na muli sa kaharian ng Diyos, pinabayaan mo, hindi mo inalagaan hanggang sa maging katulad mo na nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. That is spiritual abortion. Sino nang kagabi ito, investigador? Walang pakialam kay Kristo para sa iba. Mga kapatid, every Christian is a missionary. Sabi natin lahat, I am a missionary. Lahat tayo rito ay missionary. Hindi yung mga galing sa ibang bansa nagpunta rito at gumaganap ng spiritual na gawain sila, hindi lang sila ang missionary. Every Christian is a missionary. Amen ba? Amen. Do you believe that you are a missionary? Amen. At ang bawat kakilala mo na walang Kristo, they are your mission field. Kaibigan, kaklase, kapatid, kamag-anak, kasambahay, whoever they are, na walang Kristo, they are our mission field. Amen. Amen. Ngayong umaga, we will talk about the Great Commission. Sabihin natin na, the Great Commission. Ang dakilang tagubilin ng Panginoon. Si Jesus Christ, nung nabuhay na maguli, bago siya umakyat sa langit, bumalik sa kanyang Ama, sa kalangitan, pinatawag niya at inipo niya ang kanyang mga alagad at iniwan ang dakilang tagubilin. Hello? Merong iniwan ang dakilang tagubilin ng Panginoon sa lahat ng mananampalataya. Amen? Amen. Ibig sabihin, hindi tayo nandito sa mundo dahil wala lang. Kaya tayo nandito sa mundo, kaya ka na born again, dahil may dahilan ng Diyos sa'yo. May layunin ng Diyos sa'yo. Pakitapit mo yung katabi mo, may layunin ng Diyos sa'yo. Kaya huwag kang matutulog. Bago siya umakyat sa langit, iniwan niya ito. Meaning to say, listen, the Great Commission is very, very important to the Lord. Hindi niya iiwanan itong tagubilin ito sa kanyang mga alagad bago siya umalis kung hindi mahalaga. Amen? Diba sa isang taong naghihingal na, yung kanyang mga huling habilin, mahalaga yun? Amen po ba? Amen po ba? Hindi niya ihahabilin yun kung hindi mahalaga yun. Ang Panginoon, iiwan niya na ang lupa. Babalik na siya sa kanyang tunay na kalagayan ng pagiging Diyos. Pero iniwan niya ang mahalagang atas. At naniniwala siya, ang kanyang mga pinag-iwanan ay hindi siya bibiguin. Hindi siya ipapahiya. Mga kapatid, makinig kayo dito kayo sa kitumingin. Pinili ka ng Panginoon dahil naniniwala siya, hindi mo siya kayang biguin. Pinili ka, tinawag ng Panginoon for such a time as this, dahil naniniwala siya hindi mo siya ipapahiya. God is counting on us. Malaki ang inaasahan ng Diyos sa atin. Huwag natin sabihin, wala tayong pinag-aralan, bata tayo, matanda tayo, may karamdaman tayo. Hindi yan ang pinag-uusapan. The fact na pinili ka ng Panginoon, tiwala siya sa iyo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, may tiwala ang Diyos. Kaya dapat ang Kristiyano, dapat pagtiwalaan. At ang pagtitiwala sa atin, huwag natin bibiguin. Huwag natin sisirain. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang commission ang pinaka-climax ng end of the world. Kinakailangan maipahayag muna ang Ebanghelyo sa lahat ng bansa sa darating ang wakas. Ito ang pinaka-ultimate signs of the end times. Ang maipalaganap ang Ebanghelyo. Kung nagpapalaganap lang ng Ebanghelyo, ay mga pastor lang, mga obispo, mga particular church workers and leaders, mga kapatid, babagal ang pagdating ng Panginoon. Maantala ang pagdating ng Panginoon. Amen? Lahat ng kanyang kinatagpo sa Mount Olives, bago siya mag-depart, going back to heaven, to His Father,
lahat ng iyon nakausap niya, ay pinagtiwalaan niya, iniwanan niya ng utos. The Great Commission. The question is, paano ba natin tutuparin ang Great Commission? Paano natin gagawin ang Great Commission? Dito sa 3 talatang binasa natin, merong binanggit na 3 paraan. How we can fulfill the Great Commission. Are you ready? The Great Commission is for us. Sa ating lahat ang Great Commission. Hindi lang sa amin. Hindi lang sa amin na nasa full-time ministry ang Great Commission. Ikaw na nakakilala sa Panginoon, you are involved in this Great Commission. Amen? You are responsible to this Great Commission. Sabi mo sa katabi mo, you are responsible. Akala natin sa mga pastor lang, no? Ito ay para sa buong iglesia ng Panginoon. So there are 3 serious things that we need to consider how we can fulfill the Great Commission. Number 1, tingnan niyo yung Bible nyo, verse 18. He talks about what? Authority. Sabi niyo, and Jesus came and spoke to them. Sino kausap? Sino yung them? The disciples, the followers, the believers. Kasama ba tayo ron? Amen, of course. Sabi diyan, all authority has been given to me in heaven and on earth. Listen, dito natin tingin. The first thing that we need to consider seriously if we want to do the Great Commission of the Lord Jesus Christ. Number 1, we need to consider and understand the believer's authority. Believer's authority. Dapat maintindihan natin na ikaw bilang mananampalataya, you have the authority. Sino rito may authority? Taas ang mga. Hindi dahil sa hindi nila alam. Hindi nila alam yung authority nila. Pag hindi mo alam ang authority, maunahan ka ng takot, maunahan ka ng pangamba, maunahan ka ng hiya. Ang authority, it gives you courage. Amen? Authority gives you power. Authority makes you to be in your right position. Ito ang sinabi ni Jesus. Bago niya ibigay sa mga alagad ang Great Commission. I have the authority. Ako na nag-uutos sa inyo ay may authority sa langit at sa lupa. So therefore, you have also authority. While doing the Great Commission, you have the authority. Sabi mo sa katabi mo, you have the authority. Every genuine believers of Jesus Christ have this authority. Listen, our authority is from heaven to earth. Yan ang scope ng ating authority. Amen po ba? Amen. Hindi ka ba natutuwa? Hindi ka ba nalulula na, wow, grabe pala ang tiwala na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Binigyan ka ng authority na sumasaklaw sa langit at sa lupa. Hindi ka ba nalulula niyan? Yung authority ng mga pulis, limited yan. Authority ng sundalo, limited. Pero yung authority yung binigay sa iyo ng Panginoon, because you believe in Him, ay authority na sumasaklaw sa langit hanggang sa lupa. Palagpakan natin ang Panginoon. Totoo na meron siyang authority galing sa Panginoon. Amen. Kaya hindi ka ordinaryong tao. You are extraordinary because of that authority. Hello? Amen. Imagine mo nung hindi ka born again, hindi mo naman alam yung pag pinag-pray mo may sakit, gagaling ah. Pero ngayon, dahil born again ka, pag pinag-pray mo may sakit, gumagaling. Amen. Hindi dahil sa'yo. Because of that authority that Jesus gave you. Amen. So, hindi ka na ordinary tao. You are extraordinary person because of that authority. Amen? Amen. Ang masamang espiritu, takot sa'yo. Baka ikaw ang takot sa masamang espiritu. Ang mga kapatid. Baka mamaya takot sa atin ng masamang espiritu, hindi dahil sa ating authority, dahil sa ating itsura. Mas mukhang masamang espiritu pa itsura natin sa Kanya. Hello? Amen. Every genuine believers of Jesus Christ has authority to fulfill the Great Commission.
So if you and I believe that we have authority, Jesus given authority, therefore, we can do the Great Commission. Kahit hindi ka pastor, kahit ordinaryong Kristiyano ka lang, you can fulfill the Great Commission because of that authority. Amen? Amen. Amen. Only the believers of Jesus Christ has the sole authority towards the Great Commission. Makinig kayo mabuti. Yun lamang totoong mananampalataya ni Yesu Kristo ang may kapangyarihan. Amen. Kung hindi ka mananampalataya ni Yesu Kristo, wala kang totoong kapangyarihan. Amen. Remember this, your authority is genuine authority. Amen. Amen? Amen. Your